sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sigurado po ako na ang laman ng ating isipan at ang ating mga pinagkakaabalahan simula pa ng ilang mga araw na nakalipas para sa araw na ito at gayon din bukas at sa mga susunod na araw ay patungkol sa mga minamahal nating yumao. Ang ating alaala, ang ating isip at kilos ay parang kumikilos tungkol sa
namatay tungkol sa karanasan ng kamatayan at hindi natin maitatanggi sa pagdating din ng sandali na tayo ay lilisan sa mundong ito. Totoo naman po iyon. Ang kamatayan ang siyang nangingibabaw sa ating mga kaisipan at atensyon. Ngunit, mga minamahal, hindi dito natatapos ang kahulugan at ang diwa ng ating mga pagdiriwang at ng ating mga pinagkakaabalahan. Alam po ninyo, ang ating pansin ay inaanyayahan ng Inang Simbahan, lalo pa ng salita ng Diyos na ating ipinahayag ngayong November 1, patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi lang po kamatayan, buhay na walang hanggan. Ito po ang nais ng ating simbahan, ng ating pananampalataya, at ng ating mga pagdiriwang na ating mabigyang pansin. Sapagkat ang ating kapalaran ay hindi po kamatayan. Ang ating kapalaran, ang ating tadhana, sa huli, ay ang makapiling ang Diyos sa kanyang kaharian, makibahagi sa kanyang kaluwalhatian, langit, buhay na walang hanggan. At ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang daan ng kabanalan, na siyang daan ng pagiging malinis at daan din ng paglilinis sa atin upang maging karapat-dapat tayo sa tahanan ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang pinapaalaala ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ngayon po pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Hindi po isang banal lang o isang santo lang, kundi lahat ng mga banal, kabilang ang hindi na natin mabibilang na mga nasa langit kapiling ng Diyos at hindi na kinilala ng simbahan. Hindi katulad ng mga ibang santo o santa na ang pangalan ay ating kilala, nasa kalendaryo ng ating simbahan at ipinagdiriwang natin ang kanilang piyesta. Sa araw na ito, ang ating pansin sa lahat ng mga banal na kapiling na ng Diyos na nagpapaalaala din sa atin yang kabanalan na yan upang tayo makibahagi sa buhay na walang hanggan, ang ating tadhana at kapalaran, kaya siyang dapat nating pagsikapan. Sabi nga sa unang sulat ni San Juan na ating ikalawang pagbasa, tayong lahat ay tinakda ng ating Ama sa langit sa buhay na walang hanggan upang makapiling siya, sapagkat tayo ang kanyang minamahal na mga anak. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ito sa atin, tayo ay hindi niya pababayaang mawala sa kanyang piling. Matapos ang buhay dito sa mundo, patungo tayo sa kanya. At ang daan na ating tatahakin ay daan ng kabanalan. Ito din po ang diwa na pinapahayag ng ating unang pagbasa mula po sa Aklat ng Pahayag. Isang pangitain ng naroroon, pagkadami-daming tao, hindi mabilang, na puting-puti, tinatakan sa noo, kabilang sa bayan ng Diyos na nagpupuri at naglilingkod sa harap ng trono ng Kordero. Ito ay isang pangitain ng langit, ng buhay na walang hanggan na naghihintay sa ating lahat. Puting-puti dahil nilinis, siyang daan ng kabanalan, napakarami hindi mabilang, sapagkat ang kalooban ng Diyos, tayong lahat ay maging kabahagi ng kaharian na ito. Ngunit, ang ating pananabik sa buhay na walang hanggan ay sana'y matapatan natin ng katatagan sa pagtitiis at sa pagyakap sa mga krus na mayroon tayo sa buhay. Sapagkat ang mga pagsubok, ang mga pakikibaka, ang anumang hirap o dusa na bahagi ng ating pag-iral dito sa mundo, ay tinitingnan natin bilang bahagi ng ating buhay kabanalan. Kumbaga, ito ay ating tinitingnan bilang mga pamamaraan ng Diyos o sabihin na nating
bahagi ng ating buhay na ang bunga sa atin, tayo ay luminis sa ating mga kasalanan, luminis tayo sa ating mga maling gawi, mga maling pagpapahalaga, yung mga bagay na meron sa ating pagkatao na hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kaya naman sa ating ebanghelyo, narinig natin, sino ba ang mapalad? Ang mapalad, yung mga dumadanas ng kahirapan, yung mga nahahapis, yung mga lumuluha. Ang mga mapapalad ay yung mga nagpaparaya, nagpapakababa, nagiging daan ng pagkakasundo. Ang mga mapapalad ay yung mga may malinis na puso. Ang mga mapalad ay yung nagtsatsaga, nagtitiis sa marami mga pag-uusig sa ngalan ng Panginoon para maisabuhay ang kalooban ng Diyos. Madalas, itong mapapalad na sinasabi sa ating ebanghelyo ay hindi siyang mapalad na sinasabi ng ating mundo. Sapagkat paanong mapalad kung ikaw ay malungkot? Paanong mapalad kung ikaw ay nagdudusa? Paanong mapalad kung ikaw ay naghihirap? Paanong mapalad kung ikaw ay nasa ibaba? Ang mapalad kasi sa atin ay yung masaya, walang problema, maginhawa, nasa taas, tinitingala, pinaglilingkuran, hinahangaan. Pero mapalad ang mga taong may krus na pasan-pasan. Well, unang-una, ang ating sinusundang Panginoon ay nagpasan din naman ng krus. Pero mga krus na ito ay hindi parusa at pabigat para sa atin. Ang mga krus na ito ay daan upang tayo ay luminis sa lahat ng mga karumihan na mayroon tayo. Sa mga krus na ito, tayo ay dadalisayin upang tayo ay talagang maging karapat-dapat sa pagharap sa Panginoon at sa panatili sa Kanyang tahanan. Kaya mapalad tayo dahil sa pamamagitan ng ganitong mga pakikibaka sa buhay, tayo ay higit na napapalapit sa paghahari ng Diyos. Harinawa ay magkaroon ng lalim at biyaya ang dami ng ating mga pinagkakaabalahan sa araw na ito at sa mga araw na darating. Dadalaw tayo sa mga puntod ng ating mga minamahal sa buhay o magtitirik tayo ng kandila para sa kanila. Aalalahanin natin sila sa pananalangin. Magkikita-kita tayo mga magkakaibigan at magkakapamilya. Nawa ay hindi hanggang para sa mundong ito lamang ang dahilan ng lahat ng mga pagsasama-sama na ito. At hindi kamatayan lamang ang ating bigyang pansin at paghandaan. Pinapaalaala po ng araw na ito at ng mga susunod na araw, tayo'y nakatakda saan po? Sa buhay na walang hanggan. Kahit pagsikapan natin na tahakin ang daan ng kabanalan, ang daan na nagtitiis at nagtsatsaga, nagpapaubaya at nagtitiwala sa Panginoon sa gitna na maraming mga pakikibaka at pagsubok sa buhay. Dito po nakasusumpong ng tunay at malalim na kahulugan ang ating buhay. Hindi tayo nabubuhay para lamang mag-enjoy sa mundong ito at mag-survive. Nabubuhay tayo dahil mayroon tayong pinananabikan na pakikipisan sa paghahari ng Diyos. At naway magkaroon din tayo ng katatagan. Katatagan, tibay ng pananampalataya at lalim ng pag-asa. Maraming pakikibaka, pero ito ay may buti din na ibinibigay sa atin para tayo maging higit na karapat-dapat, higit na malinis, higit